Kabanata 21. Kinabukasan, tanghali na lang nagising si David. Pagkatapos maghugas, pumunta si David sa Golden Leaf Hotel. "Hello, Mr. Liddell." "Hello, Mr. Liddell." Habang naglalakad siya papasok ng hotel, nakarinig siya ng mga pagbati mula sa kanyang paligid. Pagkatapos ng tanghalian, pumasok si David sa opisina ng chairman upang magpahinga. Maya-maya, may kumatok sa pinto. "Knock knock." "Pumasok ka." Pumasok si Pearl matapos itulak ang pinto. "Mr. Liddell, nagsimula na ang handover ng hotel. Kailan ka libre?" "Miss Pearl, I told you hindi na ako mag-abala sa handover. Makakagawa ka lang ng desisyon. Sabihan mo lang ako kapag kailangan kong magbayad." "Sige, hindi ko naiistorbohin ang pahinga mo. Tama, lilipat ako mamayang gabi. I will keep the door unlocked for you." Bago pa makapag-react si David, umalis na si Pearl sa kanyang opisina. "Damn, nakuha niya ulit ako." Umupo si David sa upuan at nilalaro ang phone niya. Binuksan niya ang Instagram at nakita niya ang isang direktang mensahe mula kay Patrick. "Patrick, Dave, kailan ka babalik sa campus?" "David, sa tingin ko bukas." Sagot ni David. "Patrick, Dave, may sasabihin ako sa iyo, pero kailangan mong manahimik." "David, iluwa mo." "Patrick, ang bastos na si Leo ay nag-post ng larawan mo na nagsusuka ng dugo at nawala ng malay sa website ng universidad at nag-post pa ng ilan sa iyong mga nakaraang tagumpay. Ikaw ay sikat na ngayon. David, F***, ipadala mo sa akin ngayon." Maya-maya, nakatanggap si David ng litrato mula kay Patrick. Sa katunayan, ito ay isang larawan ng kanyang walang malay sa kakahuyan. "Itong bastard, may nakolekta lang akong interes sa'yo kagabi, teka lang kung paano kita sisirain," sumpa ni David sa puso niya. Pagkatapos nito, muling nilaro ni David ang kanyang telepono. Hindi nagtagal ay nagpadala siya ng mensahe kay Amelia. "David, I'll see you in Golden Leaf Hotel at 6 p.m. Just tell them your name when you get there." "Amelia, sige, Mr. Match. I can't wait to meet you." Sagot ni Amelia. Si Amelia ay nasa klase, ngunit buong araw niyang pinagtutuunan ng pansin ang kanyang telepono dahil nag-aalala siyang baka mawalan siya ng tawag o mensahe mula kay David the Big Shot. Kung ikukumpara sa mga walang taktika at pabigla-bigla na mayayamang playboy tulad nina Leo at Jacob, mas gusto ni Amelia ang pakikipag-ugnayan sa isang big shot tulad ni David. Tuwang-tuwa siyang makilala ang malaking shot na ito na kayang magbigay sa kanya ng higit sa 10 milyon sa isang pagkakataon. Kaya naman, nang makita niya ang mensahe ni David, agad siyang sumagot. Medyo nag-aalala siya, paano kung may nakilala siyang napakalaking pervert? Gayunpaman, medyo umaasa siya na si David ay isang tunay na may kakayahang tao na may parehong pera at hitsura. Alam ni Amelia ang tungkol sa Golden Leaf Hotel dahil malapit ito sa campus at siya lang ang 8-star hotel sa South River Province. Ito ay napakatanyag sa South River University, at narinig niya na ang isa ay gumastos ng 10,000 upang kumain lamang doon. Hindi pa siya nakakain doon, pero syempre, kung papayag siya, maraming mayayamang lalaki ang handang mag-treat sa kanya ng pagkain. Lumipad ang hapon sa isang kisap mata. Bandang alas 5:30 ng hapon, nagsuot si Amelia ng isang pares ng skinny jeans at fitted blouse para pumunta sa Golden Leaf Hotel. Kailangang sabihin na si Amelia ang may puhunan para maging mayabang. Hindi nakakagulat na napakaraming mayamang pangalawang henerasyon ang umiikot sa kanya at hahayaan siyang laruin sila na parang mga tanga. Dahil nagsimula siyang sumayaw noong bata pa siya, mayroon siyang mga kurbo sa lahat ng tamang lugar, na nagbibigay sa kanya ng isang nakamamanghang mukha at isang umuusok na mainit na katawan. Pagpasok niya sa Golden Leaf Hotel, isang attendant ang lumapit sa kanya. "Miss, nandito ka ba para magpalipas ng gabi o kumain?" "Hello, ang pangalan ko ay Amelia Han, may naimbitahan ako," magalang na sagot ni Amelia. "Hello, Miss Han, sumama ka sa akin." Dinala ng attendant si Amelia papunta sa private room 1. Nabalitaan ng attendant kaninang hapon na ipapakain ni Mr. Liddell ang isang taong nagngangalang Amelia Han sa hapunan, kaya dapat dalhin agad nila ito sa private room 1 pagdating niya. Kabanata 22. Maghanap ng mga kabanata. Kabanata 22. Pagkapasok niya sa private room, nakita niyang walang tao sa loob. Nakahanap ng upuan si Amelia at umupo.
Medyo kinakabahan pa rin siya. Maya-maya, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Kinilig si Amelia at inangat ang ulo para tumingin sa direksyon ng pinto. Then, she saw a young figure coming in when the door opened. Nang makita niya ang taong papasok, naramdaman ni Amelia na parang pamilyar ang taong ito. Ikaw ba si David Liddell? Tumayo si Amelia at hindi siguradong nagtanong. Hello, Amelia. Ako si David Liddell. Hindi ko akalain na makikilala mo ako. Nauso na yata ako sa campus, ang mapait na ngiti ni David. Ikaw ba talaga si David Liddell? Tanong ulit ni Amelia. Sa laman, ikaw ba si Lil Match na nagbigay sa akin ng mahigit 10 milyon kagabi? Bakit? Wala ba akong kamukha? Paano ito posible? Kung ikaw si David, kamusta ka? Laking gulat ni Amelia na hindi niya alam ang sasabihin. Sa katunayan, sumikat si David sa South River University nitong nakaraang 2 araw. Gayunpaman, hindi ito nagmula sa anumang mabuti. Ang nangyari sa kanya ay kumalat sa buong Instagram at website ng universidad. Ang kanyang kasintahang 4 na taon ay ninakaw mula sa kanya, at hindi niya ito kinaya kaya siya ay samuka ng dugo at nahimatay. Nagkaroon pa ng litrato nito. Kung itong si David talaga ang kaharap niya, paanong ninakaw ang girlfriend niya? Mas magiging saysay kung pupunta siya at magnakaw ng mga kasintahan ng ibang tao. Sino ba naman ang gustong makipaghiwalay sa isang baller na katulad niya? Ang tanga ba ng girlfriend niya? Amelia, Sai, mahabang kwento. Maupo ka muna at mag-usap tayo habang kumakain tayo. Umupo si Amelia pero nanatili siyang nakatitig kay David. Hindi siya makapaniwala na ang taong ito ay ang David Liddell na mainit na pinag-uusapan sa campus. Maya-maya, bumukas muli ang pinto ng private room, at nakahain na ang pagkain. Wala pang 2 minuto, napuno na ang mesa ng lahat ng klase ng pagkain. Mr. Chairman, nandito na lahat ng pagkain. Mangyaring magsaya. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng tulong. Lumabas ng kwarto ang bagong manager ng lobby pagkatapos sabihin iyon. Mr. Chairman, bakit tinatawag ng manager ng lobby si David bilang chairman? Marahil ay may naririnig si Amelia, ngunit paano iyon? Marami pang tanong sa puso niya ngayon si Amelia. Amelia, kain na tayo. Dapat nagugutom ka, sabi ni David. Pagkatapos, nagsalin siya ng red wine para sa kanya. Napatingin si Amelia sa pagkain sa mesa. Marami sa kanila ay nakita niya lamang sa telebisyon at hindi sa totoong buhay. Pumili siya ng ilan upang subukan at nalaman niyang masarap ito. Isa talaga itong 8-star hotel. Halos tapos na silang dalawa kumain. Kaya, tanong ni Amelia na hindi napigilan ang pag-usisa, David, ikaw ba ang kasama sa chismis na kumakalat sa campus? Oo, ako ito, sagot ni David. Paano ito posible? Walang imposible. Amelia, I always believe that you should not mix other things when in love, so I never exposed who I was, but you can see how it went. Tingnan mo, sa wakas ay naintindihan na ni Amelia. Nagpapanggap siyang mahirap this whole time. Alam ko, mga tanga lang ang makikipaghiwalay sa ganitong klaseng big shot. Actually, gusto ko lang magalit si Leo noong gabing. Iyon dahil ninakaw niya ang girlfriend ko. Nagbigay siya ng mahigit 10 milyon para lang magalit ang isang tao. Medyo nakakatakot ang pagkakakilanlan ni David. Girlfriend mo ba si Sarah? Oo, David, hindi mo kailangang malungkot. Maraming isda sa dagat, pang-aaliw ni Amelia. Ayos lang, walang dapat ikalungkot. Pinag-isipan ko ito pagkatapos kong itapon. Bakit hindi gumamit ng ano? Mayroon, sa tingin mo ba, Amelia? Tama ka. Gayunpaman, maaari mo bang itago ang lihim na ito para sa akin? Sanay na akong mag-low profile. Bilang gantimpala, maaari kang pumunta dito para sa libreng pagkain kung kailan mo gusto. Ano sa palagay mo? Libre. Oo, nakalimutan kong sabihin sa iyo na pagmamay-ari ko ang hotel na ito. Amelia, Kabanata 23. Labis na natulala si Amelia nang lumabas siya ng Golden Leaf Hotel. Ang rumored pobre na si David Liddell ay talagang isang secret big shot. Sino ang maglalakas loob na maniwala dito? At siya rin ang may-ari ng Golden Leaf Hotel. Magkano ang halaga ng hotel na ito? 10 bilyon ba o 20 bilyon? Isa pa, parang wala lang ang Golden Leaf Hotel kay David, kaya kung ganoon nga, magkano ba talaga ang pera niya? 100 bilyon ng 200 bilyon.
Ang nakakatuwa pa ay ang isang tulad niya ay itinapon ni Sarah. Alam ni Amelia kung sino si Sarah. Miyembro sila ng dance club ng unibersidad. Kahit hindi sila close, kilala pa rin nila ang isa't isa. Kung alam ni Sarah kung ano ang background ni David, naisip ni Amelia na siya ay labis na magsisisi. Ito ay maaaring ilarawan bilang pagkawala ng isang malaking eroplano pagkatapos mamulot ng isang lingga. Dahil gusto ni David na ilihim niya ito at gusto niyang ipagpatuloy ang pagiging low profile, gagawin niya ito. Wala namang umaaway para sa kanya, kaya nagpasya siyang manatili kay David. Naisip niya na hindi na niya may pagpapatuloy ang streaming. Kung sinimulan niya ang kanyang stream, tiyak na mapupuna siya dahil sasabihin ng mga taong iyon ang anumang gusto nila sa isang stream. Siya ay malamang na babae ni David sa isipan ng maraming tao. Gayunpaman, walang nangyari sa kanila maliban sa sabay na kumain. Ayaw din ni Amelia na bastyusan siya ng iba. Mayroon na siyang higit sa 7 milyon na mga bonus na pangregalo, para makabili siya ng mas malaking bahay para sa kanyang pamilya. Kailangan pa ba niyang mag-alala tungkol sa pera kung mananatili siya kay David? Pagkatapos kumain ni David, umikot siya sa River City sakay ng kanyang sasakyan. Bumili siya ng mga pangkaraniwang damit dahil babalik na siya sa campus bukas. Naisip niya na mas mabuti kung mananatiling low profile siya. Pagkatapos ay bumalik siya sa international residence. Lumipat na si Pearl at abala sa paglilinis ng bahay. Hindi siya inistorbo ni David at sa halip ay dumiretso siya sa itaas. Kinabukasan, maagang nagising si David. Bumaba na siya pagkatapos niyang maghilamos. Pagbaba niya ay nakita niya si Pearl na nakabihis na at naghahanda na para pumasok sa trabaho. Umaga, Miss Pearl. David, bakit ang aga mo? Miss Pearl, estudyante pa po ako. 3 araw na akong walang pasok at babalik ako ngayon. Sabay na tayong umalis. Dahil doon, umalis ang pulang kotse at isang itim na kotse sa International Residence at nakarating sa Golden Leaf Hotel. Pagkatapos ng almusal, naglakad na si David papuntang campus. Hindi niya pinaandar ang G-class niya dahil napakalapit lang ng Golden Leaf Hotel sa campus at 10 minutong lakad lang. Bukod doon, ang G-class ay hindi sapat na labis. Maraming mayayamang bata sa unibersidad at maraming sasakyan na nagkakahalaga ng 3 o 4 na milyon. Nakakita na siya ng 2 hanggang 3 G-classes noon, at nakakita pa siya ng mga kotse na mas mahusay kaysa sa G-class. Dadalhin ni David ang limitadong edisyong Bugatti sa campus pagkatapos niyang makuha ito noong araw ng paggawa. Magiging low profile siya ng ilang araw dahil gusto niyang malaglag ang panganang lahat ng sa wakas ay hilahin niya ang stunt na ito. Pagpasok niya sa campus, nakita niyang maraming estudyante ang naglalakad. Dahil 3 araw nang umaasim ang insidenteng nakapaligid sa kanya, sa ngayon ay umabot na sa rurok ang tsismis. Dahil dito, maraming estudyante ang na-curious nang makita nila si David. Mas mabait sa kanya ang mga babaeng estudyante dahil takip lang sila ng bibig at hajijek. Pagkatapos, pag-uusapan lang siya ng mga ito kapag malayo sila. Hindi gaanong mabait ang mga lalaking estudyante na nagsimulang pag-usapan ang bagay na iyon sa tabi mismo ni David. Oy, hindi ba David? Mukha nga. Narinig ko na nagsuka siya ng maraming dugo sa kakahuyan 3 araw na ang nakakaraan. Akala ko kailangan niyang manatili sa ospital ng 10 araw o kahit kalahating buwan. Hindi ko akalain na babalik siya ng ganoon kaga. Napakalakas niya. Sa tingin ko hindi naman ganoon kalaki. Wala rin akong nakitang maraming dugo sa litrato. Wala kang ideya. Ang ganitong uri ng galit ay magdudulot ng malaking pinsala sa katawan. Baka namatay pa siya on the spot. Seryoso yun. Napakaswerteng lalaki ni David. Kabanata 24. Parang hindi sila narinig ni David habang patuloy na naglalakad papunta sa kanyang klase. Wala siyang choice. Hindi siya maaaring pumunta at suntukin ang mga ito, tama ba? At saka, hindi ba siya nanghihingi ng gulo kung 3 tao lang ang aatake niya? Magtatagal pa siya ng 3 araw. Kapag nandito na ang limited edition kong Bugatti, gagamitin ko ito para bulagin ang lahat ng nakakadiri mong mga mata, mga she***. Pagkatapos ay pumunta na siya sa kanyang klase. Mahigit kalahati ng klase ay naroon na. Nang makita nila si David na papasok, lahat sila ay nagtaas ng kanilang mga ulo upang tumingin kay David na may kakaibang mga mata.
Pumunta si David sa kanyang upuan ng si Patrick at ang ilang tao ay naglalakad. Mahigit 1 taon silang magkakasama noong nagsimula pa lang silang mag-unibersidad at tinawag ang kanilang mga sarili na Four Musketeers of SRU, kaya makikita na medyo malapit sila sa isa't isa. Dave, okay ka lang? Si Patrick ang unang nagsalita. Ayos lang ako. Ano bang nangyayari sa inyo? Bakit mo ipinapamukha na hinahanap ko ang kamatayan? Sagot ni David. Buti naman at ayos ka na. Nag-aalala kami na hindi ka na makaka-recover pagkatapos ng minor de edad na sagabal at mapahinom mo ang reputasyon ng Four Musketeers. Ang taong nagsasalita ngayon ay si Finn Barnum, isa sa 4 na musketeer. Babae lang. Hindi man madaling makahanap ng mga poloka na may 3 paa, madaling makahanap ng 2 paa na babae kahit saan. Nagpatuloy ng isa pa sa 4 na musketeers, si William Dawson. Sige, huwag mo akong alalahanin. Mukha ba akong may problema sa'yo? Tanong ni David. Sige, mabuti naman at ayos ka na. Mag-host kami ng blind date bukas ng gabi at nakipag-ugnayan ako sa lahat ng kailangan. Sasabihin ko sa iyo ang lokasyon bukas ng hapon. Ang tagal na nating nagtitipon, sabi ni Patrick. Magtitipon na lang tayong 4. Bakit blind date? Tanong ni David. Lumapit si Patrick sa tenga ni David at bamulong, huwag kang mag-alala, hindi taga-campus natin ang mga babae sa blind date na ito. Lahat sila ay mula sa South River Multimedia University at ang mga estudyante doon ay napakaganda. Mas magaling sila kaysa sa mga babae sa ating universidad. Paano mo nakilala ang mga estudyante doon? Tanong ni David. I just got a new girlfriend and she's from there. Ano sa tingin mo? Proud na sagot ni Patrick. Muli. Ang bilis mong magpalit ng girlfriend. Ang isang mayamang playboy na tulad mo ang dahilan kung bakit ang isang walang kwentang simp ay wala. Hoy hey, wag mo akong ikumpara sa punk Leo na yan. Naglalaro kami ng damdamin at siya naman ay naglalaro ng pera. Nakakita ka na ba ng taong nalulungkot pagkatapos kung makipaghiwalay sa kanila? We always break up peacefully and I never go after someone who's attached, pakli ni Patrick. Parehas ang hitsura sa akin. Sagot ni David. When he saw that Patrick was about to talk back, he added, sige, nagbibiro lang ako. Bukas ng hapon, ha? Pupunta ako dyan. Salamat, guys. Mas katulad niyan. Pagkatapos, bumalik ang mga lalaki sa kani-kanilang upuan. Sa isang kisap mata natapos ang klase sa umaga. Noong break na ng tanghalian, pumasok ang lecturer sa klase at sinabing, malapit na ang Labor Day. Ang talent show sa taong ito ay magiging katulad noong nakaraang taon. Bawat klase ay kailangang maghanda ng palabas, mayroon bang gustong magboluntaryo? Lam-ingalinga ang lecturer ngunit nakita niyang walang gustong magboluntaryo. Kung walang gustong gumawa nito, hahayaan na lang namin si Ava Snowden na magbigay ng piano recital. Gayunpaman, nagkaroon kami niya noong nakaraang taon at kung gagawin namin ito muli sa taong ito, mukhang boring. Bakit hindi isa sa inyo ang magtrabaho kay Ava? Isang pianista at isang mang-aawit. May nag-iisip ba na magaling silang kumanta? Pagkasabi nung lecturer, may tumayo agad para mag-sign up. Ang taong ito ay ang monitor ng klase, si Dean Coleman. Sir, hayaan mo na ako. Ako ang taga-subaybay ng klase, at ako ang dapat na maging halimbawa. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay pinagtawanan siya ng lahat. Damn, hindi mo gustong magbigay ng halimbawa kapag nagtanong ang lecturer, ngunit ngayon gusto mong magtakda ng isang halimbawa kapag ito ay isang pakikipagtulungan sa Ava. Kahit na ang mga tanga ay nakakakita ng isang bagay. Si Ava ay isa sa 3 pinakamagandang babae sa campus at kilala siya sa kanyang kay-abangan. Ang mga taong gustong humabol sa kanya ay maaaring bumuo ng isang linya na tumakbo sa paligid ng field ng campus ng 3 beses. Gayunpaman, hindi siya katulad ni Amelia. Makakatanggap si Amelia ng mga regalo mula sa sinuman at pagkatapos ay ibebenta niya ito sa mababang presyo. Samantala, hindi man lang titingnan ni Ava ang mga regalong ibinigay sa kanya ng sinuman bago niya ito itinapon sa basurahan. Kabanata 25. Maghanap ng mga kabanata. Kabanata 25. Pagkatapos mag-volunteer ni Dean, gusto rin ng ilan sa mga boys na mag-volunteer na makatrabaho si Ava. Gayunpaman, nagpa siya ang lecturer na piliin ang Dean sa huli.
Hindi ito maaaring makatulong. Siya ang monitor ng klase, kaya magkakaroon siya ng espesyal na posisyon sa puso ng lecturer. Ava, Dean, may ilang araw pa, kaya bilasan mo na at mag-ensayo. Hindi ako aasa na manalo ka ng kahit anong premyo, pero hindi mo kami mapahiya. Pagkasabi niyo ng lecturer ay lumabas na siya ng classroom. Pagkaalis ng lecturer ay may sumulpot sa pinto. Excuse me, nandito ba si David Liddell? Pagkasabi niya nun, napatingin lahat ng nasa klase sa pinto. Damn, hindi ba si Amelia Han, isa sa 3 diyosa? Sino ang sabi niya na hinahanap niya? David Liddell. Hindi pwede. Amelia, sinong hinahanap mo? Tanong ng isa sa mga estudyante. Hinahanap ko si David Liddell. Sagot ni Amelia. Damn, hinahanap niya. Lahat ay nakatingin kay David na may mga ekspresyon ng hindi paniniwala. Mahigit 12 ng pares ng mga mata ang sabay na nakatitig kay David. Wala siyang choice, kaya lang tumayo siya at lumabas ng classroom. Nang makarating siya sa pinto, sinabi niya kay Amelia, "Tara na." Pagkatapos, naglakad siya sa harapan niya. Samantala, sumunod naman si Amelia sa likuran niya. Pagkaalis nila, naging wild ang classroom. Damn, 3 araw ko. Siyang hindi nakita at nagawa niyang manalo sa isa sa 3 diyosa ng SRU na si Amelia Han. Hindi mo ba nakita? Sumunod sa likuran niya si Goddess Amelia at mukhang tinatrato niya si David bilang Panginoon niya. Halika, suntukin mo ako. Sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Maging malumanay ka, banayad. Aray, nako, hindi ito panaginip. Teka, ano nga ulit ang pangalan ng ex ni David? Tanong ng isa sa mga estudyante. Sa tingin ko ang kanyang pangalan ay Sarah Jensen. Hindi ba inagaw ni Leo si Sarah kay David? At isa si Leo sa 2 tagapagtanggol ni Amelia. Grabe naman si David. Napakaganda ng planong paghihiganti na ito. Kung ninakaw mo ang babae ko, liligawan ko ang diyosa mo. Napaka-agresibo ng counterattack na ito. Si Leo naman ang magsusuka ng dugo this time. Samantala, ang 3 lalaki mula sa 4 Musketeers ay nagkatinginan at sabay na nagsalita. Ang bastos talaga ni Dave. Kasabay nito, bakas sa mukha ni Ava ang curiosity. Bilang isa sa 3 diyosa, si Amelia ay palaging tumatalon sa pagitan ng mga mayayamang bata ngunit hindi napunta sa isa sa kanila dahil ayaw niyang may magkamali. Ngunit, ngayon siya ay darating upang hanapin si David mismo. Nangangahulugan din ito na ang kanyang huling pinili ay si David. Ano bang meron si David na magpapa-fall sa kanya ni Amelia? Hindi maintindihan ni Ava. Maaaring hindi kasing simple ng inaakala niya si David. Napakahiwaga. Sa sandaling ito, si Ava ay labis na interesado kay David, ngunit hindi niya alam na ito ang magiging simula ng kanyang pagkahulog sa mga kamay ng kaaway. Dinala ni David si Amelia sa field sa likod ng campus. Dahil lunch break na, wala masyadong tao sa field, at iilan lang ang mga mag-asawang gumagala. Kabanata 26. Maghanap ng mga kabanata. Kabanata 26. Sabihin mo sa akin, Amelia, ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ni David. Hindi ba ako makakapunta sa iyo kung hindi ko kailangan ng anumang tulong, David? Tanong ni Amelia. Pwede mo akong i-text o tawagan. Bakit ka pumunta sa klase ko para hanapin ako? David, tinutulungan kita. Huwag mong baliwalain ang ginawa ko. Oh, tulungan mo ako. Paano mo ako tinutulungan? Tanong ni David. Sandaling nag-isip si Amelia at sumagot, David, isipin mo na lang. Dahil sa nangyari ilang araw na nakalipas, sasabihin ng lahat. Tingnan mo, si David Liddell iyon. Ninakaw sa kanya ang kanyang kasintahan ilang araw na ang nakakaraan at nahimete pa siya matapos samuka ng dugo. Sa tuwing magpapakita ka. Pero after I came to find you, mag-iiba ang discussions nila from that to discussing if you and I are together. Alin sa mga iyon sa tingin mo ang mas mahusay? Matapos itong isipin ni David, naramdaman niyang tama si Amelia. Maraming salamat, Amelia. No need to thank me. Hindi pa ako nagpasalamat sa pagbibigay mo sa akin ng napakaraming regalo, na pinipigilan akong makipag-date kay Leo, at para na rin sa mga libreng pagkain. Gayunpaman, Amelia, hindi ka ba natatakot na masira ang iyong reputasyon? Ayos lang. Utang ko ito sa iyo, walang pakialam na sabi ni Amelia. Nagpatuloy sina David at Amelia sa paglalakad sa paligid ng field habang pinag-uusapan nila ang lahat at wala.
Gayunpaman, ang pagkilos ni Amelia na pumunta sa klase upang hanapin si David at pagkatapos ay masunurin siyang kumalat na parang apoy. Napakalaki lang ng campus, at kasama rito ang isa sa tatlong diyosa. Kaya, ang bilis ng pagkalat ay abnormal na mabilis. Siyempre, ang ilan dito ay salamat sa iba pang musketeers. Ang komunikasyon ay napakaginhawa ngayon at sa sandaling na i-post nila ito sa Instagram, malalaman ng lahat. Ang bersyon na naging pinakamabilis at pinakakilala rin ay 3 araw na ang nakalipas. Ninakaw ni Leo ang kasintahan ni David na si Sarah at naging sanhi ng paghimatay ni David matapos samuka ng dugo. Makalipas ang 3 araw, napagtagumpayan ni David si Amelia, ang diyosa na ilang buwan nang hinahabol ni Leo. Ang mukha ni Leo ay sinasampal sa kaliwat kanan. Maraming tao sa simula ay hindi naniniwala dito. Si Amelia ay hinabol ng napakaraming mayayaman at gwapong lalaki at hindi siya napunta sa sinuman, kaya paano siya napagtagumpayan ng mahirap na si David? Gayunpaman, nang makita nila sina David at Amelia na palakad-lakad sa field ng campus, wala silang nagawa kundi tanggapin ang katotohanan ito. Nais ni David na mamasyal sa paligid kasama si Amelia at pagkatapos ay humiwalay sa kanya. Pero bigla niyang naalala na lunch break na pala kaya natural niyaya niya si Amelia na mag-lunch kasama niya. Siyempre, hindi tatanggi si Amelia. With that, sabay silang lumabas ng campus. Marami ang nakakita sa eksenang ito, kasama sina Leo at Sarah. Nang makita ni Leo si David at Amelia na magkasamang naglalakad palabas ng campus, halos mapatalon siya sa kanila sa sobrang galit, ngunit sa huli, napigilan niya ang sarili. Alam niyang mas mapapahiya siya kapag lalampas siya. Nang maalala niya kung paano siya gumastos ng 6 o 7 milyon ngunit hindi pa rin nanalo kay Amelia at sa halip ay napagtagumpayan siya ng isang dukha tulad ni David, kahit sino ay maaaring isipin kung ano ang nararamdaman ni Leo ngayon. Mas malala pa ang pakiramdam niya kaysa sa naramdaman ni David 3 araw na ang nakakaraan nang siya ay itinapon. Kinaweyan ni Leo ang kanyang kamay at dirdiretsong bumalik sa kanyang dormitoryo. Nawalan siya ng ganang kumain, at si Sarah ay tumayong mag-isa sa kanyang lupa, na medyo nawalan ng gana. Nang makita ni Sarah sina David at Amelia na papalabas ng campus habang nagkukwentuhan at nagtatawanan, nalungkot siya. Noong una, siya ang palaging nasa tabi ni David, ngunit itinulak niya ito sa mga bisig ng iba. Mas madalas kaysa sa hindi, ang isang tao ay pinahahalagahan lamang ang ilang mga bagay kapag nawala ang mga ito. Lagi siyang nag-iingat sa tuwing kasama niya si Leo dahil natatakot siyang magalit dito. Gayunpaman, habang kasama niya si David ang nag-iingat sa kanya. Agad siyang nag-downgrade mula sa isang prinsesa patungo sa isang katulong. Dahil dito, nakilala niya ang mga sakripisyong ginawa ni David para sa kanya sa 4 na taon nilang relasyon. Thomas si Soph, hindi na ako makakahanap ng ibang magmamahal sa akin gaya ni David sa buhay na ito. Gayunpaman, hindi ko maibabalik ang oras. Ako ang sumire sa kaligayahan ko. With that, tumalikod si Sarah at umalis na may luha sa mga mata. Kabanata 27. Pagkatapos kumain ng dalawa, nagpahinga sila sa Golden Leaf Hotel. Siyempre, nagpapahinga si David sa opisina ng chairman habang si Amelia ay nakakuha ng presidential suite. Gayunpaman, dahil ang chairman ay nasa paligid, hindi niya kailangang gumastos ng 1 sentimo. Sabay silang bumalik sa campus habang may klase sa hapon. Mga 2 hanggang 3 oras silang lumabas para mananghalian, na nagpagulong-gulo sa imahinasyon ng lahat. Lumipas ang hapon sa isang kisap mata. Naglibot-libot si David sa campus. Sa katunayan, tulad ng pagsusuri ni Amelia, ang lahat ay nagpunta mula sa pagtingin sa kanya ng may paghamak tungo sa pagtingin sa kanya ng may inggit. Naglakad si David pabalik sa Golden Leaf Hotel. Pagpasok niya sa pinto, 4 na matataas na attendant ang yumuko at binati siya gaya ng dati, "Hello, Mr. Ledell." Pagpasok niya sa lobby, tumakbo ang bagong hinirang na lobby manager at yumuko rin. "Mr. Ledell, hello, huwag kang masyadong magalang sa akin sa susunod. Pamilya tayo, maaari mong ipagpatuloy ang iyong negosyo. I can go up myself," sabi ni David sa bagong manager ng lobby. "Mabuti, Mr. Ledell." Pumasok si David sa elevator at nawala sa lobby. Gayunpaman, hindi niya napansin ang isang magandang babae na nanunood sa kanya mula sa lounge na inihanda para sa mga bisita sa lobby.
Halos 1 oras na nakaupo si Terry Smith sa lounge na espesyal na inihanda para sa mga bisita ng Golden Leaf Hotel. Siya ay isang 3 taong mag-aaral sa acting department ng South River Multimedia University. Karaniwan, ang mga mag-aaral sa acting department ay magsisimulang gamitin ang kanilang mga mapagkukunan upang subukan ang kanilang makakaya upang makakuha ng ilang mga tungkulin para sa kanilang sarili sa mga pelikula noong sila ay nasa kanilang 3 taon. Ito ay upang makapagtatag sila ng pundasyon para sa kanilang karera sa pag-arte pagkatapos ng kanilang pagtatapos. Nagsisimula ng umarte ang mga kaklase niya sa ilang pelikula. 2 sa kanila ang nakakuha pa nga ng mga papel na sumusuporta sa mga babaeng lead at medyo sikat na ngayon. Gayunpaman, hindi kailanman nakakuha ng papel si Teresa sa 3 taon ng kanyang pag-aaral, at hindi ito dahil sa hindi siya maganda. Ito ay ang kabaligtaran. Isa rin siya sa pinakamagagandang estudyante sa acting department sa Multimedia University sa aspeto ng kanyang hitsura at katawan. Ang dahilan kung bakit hindi siya nakakuha ng isang papel ay dahil mayroon siyang mga limitasyon. Hindi siya pupunta at pasayahin ng mga direktor at mamumuhunan para lang makakuha ng papel. Siyempre, ang pinakamahalaga ay may pera siya. Ang kanyang mga magulang ay mga negosyante at kahit hindi ganoon kalaki ang kanilang negosyo, mayroon din silang mga ari-arian na nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Kaya naman, hindi siya nagkulang sa pera habang lumalaki, at natural, hindi niya ipagkakanulo ang kanyang dignidad para sa isang tungkulin. Ito ay hindi katulad ng mga mag-aaral na hindi gaanong kagalingan, dahil hindi lamang nila ipagkanulo ang kanilang dignidad para lang sa isang pagkakataon, minsan ay ibebenta pa nila ang kanilang mga katawan. Sa totoo lang, isang direktor ang nakatutok sa kanya noong siya ay nasa 3 taon. Ibibigay na sana niya sa kanya ang supporting role sa kanyang pelikula, ngunit kailangan niyang maghapunan kasama ang mga namumuhunan. Siya ay walang karanasan, kaya hindi siya masyadong nag-isip at naisip na ito ay hapunan lamang. Ang direktor at ang mga namumuhunan ay patuloy na nagpapainom sa kanya ngunit lahat sila ay tinanggihan niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang kumakain siya, nagsimulang hawakan ng investor ang kanyang hita. Sa huli, binuhusan niya ng isang basong tubig ang mukha ng investor, habang galit na galit ang direktor ay naging madilim ang mukha. Sinabi pa niyang isasara siya nito. Mula sa araw na iyon, hindi na maraming mga direktor ang humihiling sa kanya na sumali sa kanilang mga pelikula. Hanggang ngayon ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isang sikat na direktor at sinabi niyang maibibigay niya sa kanya ang supporting role ng isang pelikulang may puhunan na 100 milyon. Gayunpaman, kailangan niyang makipagkita sa kanya ng personal para pag-usapan ito. Nag-isip siya sandali bago nagpas siyang makipagkita sa kanya. Gayunpaman, nang makarating siya sa Golden Leaf Hotel, hindi siya nakatanggap ng tawag mula sa kanya, kaya umupo na lamang siya sa lounge at maghintay. Pagkatapos, ang pagdating ni David ay nakakuha ng kanyang atensyon. Kabanata 28. Maghanap ng mga kabanata. Kabanata 28. Pagpasok ni David sa pinto, yumukod sa kanya ang 4 na katulong. Kahit medyo malayo ang upuan niya ay hindi narinig ni Tara ang mga sinabi nila, pero mukhang magalang sila. Pagkatapos, sumugod din ang manager ng lobby para yumukod sa kanya. Mahigit 1 oras na nakaupo si Tara sa lounge at may humigit kumulang 20 o 30 batch ng mga taong papasok at lalabas sa hotel. Gayunpaman, wala ni isa sa mga katulong ang yumuko sa kanila. Kaya naman, naisip ni Tara na si David ay may nakakagulat na background o anak ng may-ari ng hotel, o marahil ay inapo ng isa sa mga shareholder. Gayunpaman, wala itong kinalaman sa kanya dahil curious lang siya. Sa ngayon, naghihintay pa rin siya ng tawag. Makalipas ang halos kalahating oras. Sa wakas ay tumunog ang telepono ni Tara. "Hello, Director Peters, nasaan ka?" "Nasa hotel na ako," tanong ni Tara pagkatapos kunin ang telepono. "Miss Smith, pasensya na kung pinaghintay kita ng matagal. Dapat kang pumunta sa room 15 hanggang 1 ngayon." "Maghihintay ako dito, Director Peters." Boses galing sa phone. "Ano ang nangyayari, Director Peters? Hindi ba tayo mag-usap dito?" "Miss Smith, kailangan mong malaman kung ano ang pag-uusapan natin ay mga trade secret. Paano kung ang mga namumuhunan ay ayaw nang mag-invest kung may lumabas na balita?" "Director Peters, I think mas maganda kung dito tayo mag-usap.
Ganun din kung private room ang kukunin natin. Walang makakaalam. Sus, Miss Smith, kailangan mong malaman na ito ay isang pelikula na may investment pool na $100 million. Ang pansuportang papel ay isang napakahalagang karakter at maraming tao ang tumitingin sa tungkuling ito. Gumugol ako ng maraming oras at lakas sa pagkuha nito para sa iyo. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito. Kung hindi ka dumating, iba na ang kokontaken ko. Makipag-ugnayan ka sa ibang tao. Column, sabi ni Terry bago ibinaba ang tawag. Anong biro? Hindi siya baguhan na walang alam. Halos madilim na ngayon, kaya makakalabas pa kaya siya ng isang piraso kung pumasok siya sa silid. Pagkatapos ibaba ni Terry ang telepono, kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ng hotel. Pagkatapos nito, tumawag siya ng kotse at bumalik sa campus. Ibenta ang kanyang katawan kapalit ng isang supporting role. Mangarap ka, sa ika-15 palapag ng Golden Leaf Hotel. Ito ang presidential suite na may pinakamataas na pamantayan sa hotel. Ang presyo ng isang gabi ay $66,666. Sa loob ng kwarto, bukod kay Simon Peters, na nasa 30s, mayroon ding isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa edad 40, at isang babae na nasa 20s na nakadamit bilang isang sekretarya. Pagkababa ni Terry ng telepono, namutla ang mukha ni Simon sa galit. Direktor Peters, paanong may maglakas loob na tanggihan ka sa iyong reputasyon sa industriya ng pelikula? Ayaw na ba niya sa industriya? Sabi ng pandak at mukhang mayamang nasa katanghaliang gulang na matabang lalaki. Mr. Gomez, virgin pa ang babaeng iyon, at hindi niya alam ang rules ng industriya. May pera din yata ang pamilya niya, kaya hindi pa siya nagdesisyong pasukin ang industriyang ito, kwento ni Simon. Sabi mo virgin, ito ay mahusay. Gusto ko ang mga babaeng ganyan. Makukuha mo ba siya para sa akin? Mag-i-invest pa ako ng 20 million. Sabi ni Hector Gomez. Mr. Gomez, maaaring medyo mahirap iyon. Narinig mo lang siya, hindi matitinag ang babaeng ito, walang magawang sabi ni Simon. Hayaan na lang natin siyang maging female lead. Gusto kong makita kung kaya niyang labanan ang toksong ito. Pero binigay na ang female lead role kay Marie Kent. Kung gusto nating baguhin ito sa huling minuto, hindi siya magiging masaya. Hindi pa kami pumipirma ng kontrata, kaya pwede pa rin kaming magpalit anumang oras na gusto namin. Paano kung hindi siya masaya? Walang ganang sabi ni Hector. Susubukan ko ang aking makakaya. Hindi ang iyong pinakamahusay, kailangan mo. Kabanata 20. Sa ngayon, galit na nagmumura si Simon sa kanyang puso. Itong mga kasuklam-suklam na kapitalista. Palagi silang nag-uutos sa ibang tao sa paligid para sa kanilang sariling kapakanan. Bukod dito, seryosong hinihiling ni Hector ang isang third-year student na nag-aaral pa at hindi pa nakakasali sa anumang pelikula noon na maging female lead ng isang pelikula na may $100 million investment. Hiniling pa niya sa isang A-lister na punan ang supporting role. Damn, if word of this got out, aatakihin siya ng mga fans ni Marie. Kung maganda ang husay ng babaeng ito, ayos pa rin dahil magdamag siyang sesabog. Gayunpaman, kung ang kanyang mga kasanayan ay hindi, pagkatapos ay sisirain niya ang buong pelikula. Kapag nangyari iyon, hindi lamang hindi mababawi ng mga namumuhunan ang kanilang mga gastos, magkakaroon ng lahat ng uri ng kritisismo sa labas. At the end of the day, si Simon ang magiging responsable sa lahat ng ito. Kahit sinusumpa niya si Hector sa impyerno sa puso niya, may nakakalokong ngiti pa rin sa mukha niya. Sabi niya, huwag kang mag-alala, Mr. Gomez. Talagang gagawa ako ng paraan para magawa ito. Wala siyang choice, kahit sinong may pera sa panahon ngayon ay magiging amo niya. Kahit na medyo kilala siya sa industriya, wala siya sa stage kung saan hindi niya mapapansin ang mga kapitalistang ito. Iyon ay isang pribilehiyo na maaaring magkaroon lamang ng pinakamahusay na mga direktor. Kung ang mga ganitong uri ng mga direktor ay gustong gumawa ng pelikula, kailangan lang nilang maglabas ng ilang impormasyon doon at lahat ng uri ng A-listers o kahit na ang pinakamahuhusay na aktor at aktres ay dadagsa. Maliban dyan, hindi mabilang na mga kapitalista ang pumupunta sa kanilang mga pintuan para makiusap na gamitin nila ang kanilang pera. Ito ay dahil ang mamumuhunan na pinili ng direktor ay magkakasunod na kikita ng isang kapalaran.
Hindi lamang sila maaaring gumawa ng kayamanan, ngunit ang kanilang kumpanya ay uunlad din. Ito ang paraan ng mga kapitalista. Hanggat may nagbigay sa kanila ng tubo, magiging magalang sila sa kanila. Si Simon ay nagtatrabaho din patungo sa direksyong ito. Pinangarap niyang maging ganitong uri ng direktor kahit sa kanyang panaginip. Kinabukasan ng hapon, sinabi ni Patrick kay David na ang blind date ay gaganapin sa Golden Leaf Hotel at sinabihan din niya si David na huwag malate. Nagpadala ng mensahe si David kay Pearl na humihiling sa kanya na sabihin sa lahat ng staff na tretuhin na lang siya bilang isang normal na bisita kapag pumunta siya sa hotel. Ayaw pa niyang kumalat ang balita tungkol dito. Pagkatapos ng klase sa hapon, pumunta si David sa Golden Leaf Hotel at naghintay sa opisina ng chairman. Ang iba pang tatlong musketeer ay kailangan pang mag-shower at magpalit. Dumating na naman si Teres sa hotel. Sa pagkakataong ito, wala siya rito para makipagkita sa sinumang direktor. Sa halip, dumalo siya sa isang hapunan na ginagamot ng bagong kasintahan ng kanyang kasama sa kwarto na si Madison Johnson. Nakatayo silang apat sa entrance ng Golden Leaf Hotel habang hinihintay nila si Patrick at ang barkada. "Maddie, dito ba talaga kami pinapa-dinner ng boyfriend mo? Nagbibiruan lang kami kahapon. Bakit hindi tayo pumunta sa ibang lugar?" Tanong ng isa pang kasama sa kwarto, si Elisa Goldman. Kahapon, nabalitaan nilang gusto silang i-treat ng bagong boyfriend ni Madison sa hapunan at pinapili niya sila ng lugar. Pagkatapos, casual nilang binanggit ang Golden Leaf Hotel. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na talagang i-treat niya sila ng hapunan dito. "Liz, ayos lang. Magtiwala ka lang sa akin. Paano ko siya magiging boyfriend kung hindi niya kayang bumili ng pagkain? Maddie, ang galing ng boyfriend mo. Dapat siya ay mula sa isang mayamang pamilya, inggit na inggit ako. Tanungin mo ba siya kung may iba pa siyang mayayamang kaibigan na single pa para makilala natin sila?" Tanong ng isa pang kasama na si Rosalie King. "Kahit na i-treat niya kami ng hapunan ngayong gabi, magsasama rin siya ng iilan sa mga kasama niya. Pagkatapos, makikita mo kung may gusto ka. I can help set you guys up," sagot ni Madison. Kasing yaman ba niya ang mga kasama niya? "Don't tell me lahat sila mahirap. Wala akong ideya. Rosie, itigil mo na ang pangangarap na magkaroon ng mayaman na kasintahan sa lahat ng oras. Hindi masamang maghanap din ng may potential," putol ni Tara. "Tara, hindi kami katulad mo. Ang iyong pamilya ay may load. Kung hindi mo kayang hawakan ang totoong mundo, maaari kang bumalik sa negosyo ng iyong pamilya at magmana ng daan-daang milyong asset. Paano namin maihahambing sa iyo? Alam mo na ang pinakamagandang pagtatapos para sa mga taong katulad natin ay ang paghahanap ng isang mayamang lalaki na nagmamahal sa atin. Hindi ko nga alam kung gaano karaming hirap ang kailangan kong tiisin para maging bida. Baka mauwi pa ako sa wala." Huwag masyadong pessimistic. Hindi ako, pero ang mga estudyanteng walang background na tulad namin ay kailangang maghapunan, mag-inuman, o matulog na may kasama para makakuha ng papel. Sa huli, baka hindi ka pa sumikat pagkatapos mong isakripisyo ang sarili mo. Kaya, ayoko nang maging bida. Gusto ko lang makahanap ng mayaman at mamuhay ng mapayapa. Wala nang paraan para makasagot pa si Tere dahil ang totoo niyan ay tulad ng sinabi ni Rosalie. Kabanata 30. Kung wala siyang suporta ng kanyang mga magulang, hindi siya magiging mas mahusay kaysa sa sinuman sa kanila. Hindi nagtagal pagkatapos nilang mag-chat, hinatid ni Patrick ang dalawa sa mga musketeer. Si Patrick ay nagmamaneho ng BMW X7. Sa kotse, nandito silang lahat. Silang apat dyan, nakikita mo ba sila? Sabi ni Patrick. "Damn, hindi masama. Halatang mas magaling sila kaysa sa mga babae sa campus natin. Oo, galing sila sa acting department, at lahat sila ay magiging mga bituin sa hinaharap. Sa klase namin, si Ava lang ang makakalaban ng kahit sino sa mga babaeng iyon. Lalo na yung pinakamatangkad, hindi siya hamak kay Ava. Siguradong ka-level niya ang mga diyosa." Bumusina. 2 beses na bumusina si Patrick nang nasa parking spot siya sa entrance. "Nandito ang boyfriend ko. Halika, punta tayo." Nakita ni Madison ang sasakyan ni Patrick at dinala niya ang kanyang mga kasama sa kwarto kung saan nakaparada si Patrick. Pagkababa ni Patrick at ng 2 lalaki sa sasakyan, nagkita ang 2 partido. Pagkatapos ng ilang simpleng pagpapakilala,
ang pangalawa sa kanila ay pumasok sa Golden Leaf Hotel. Pagkatapos, dinala sila ng isang attendant sa reserved private room. Pagkaupo nila ay tinawag ni Patrick si David. Sinagot ang tawag, "Dave, nasaan ka?" "Nasa private room 46 kami. Pumunta ka na dito. Ikaw na lang ang natitira," sabi ni Patrick. "Sige, malapit na ako," sabi ni David sa telepono. "I'm sorry, may isa pa akong kasama sa kwarto. Ano ang gusto mong kainin? Pwede kang umorder ng kahit anong gusto mo." Tumingin si Patrick sa mga babae at sinabing. Bumaba si David pagkatapos niyang tawagan. Habang nandoon siya, tinawag niya si Pearl. Sinabi niya sa kanya na isulat ang bill ng Private Room 46, at sabihin sa kanila na ito ay isang kaganapan na hino-host ng hotel. Hindi nagtagal, dumating si David sa Private Room 46. "Paumanhin, may kailangan akong asikasuhin," paumanhin ni David. Pagkaupo ni David, inihain na ang pagkain at nagsimulang kumain ang lahat. Bukod kina Patrick at David, na kanina pa kumain dito, ito ang unang beses na kumain dito ng 6 na tao. Kaya, pinupuri nila ang pagkain dito sa mataas na langit. Nag-order sila ng ilang karaniwang pagkain, hindi tulad ni David, na palaging kumakain ng pinaka-premium na mga item. Nang makita ni Teresa si David, naramdaman niyang medyo pamilyar siya. Then, she remembered na ito pala yung taong niyuko ng mga attendant nung pumasok siya sa hotel. Anong coincidence? Kahapon, naramdaman niyang hindi na siya makikipagrelasyon sa ganitong uri ng tao, at ngayon, kumakain siya sa iisang mesa niya. Kahit na curious siya sa identity ni David, hindi siya nagtanong dahil hindi naman siya close nito. Pagkatapos ng hapunan, iminungkahi ni Patrick na kumanta sila sa itaas, at lahat ay sumang-ayon. Bilang isang 8-star hotel, natural na mayroon ang Golden Leaf Hotel ng lahat. Gayunpaman, nang si Patrick ay magbabayad na ng bill, sinabi sa kanya na mayroong isang kaganapan sa hotel at ang kanilang mesa ay napili upang makakuha ng libreng pagkain. Bukod dito, magiging libre ang lahat ng aktibidad na kanilang kinagigiliwan sa hotel ngayon, na ikinatuwa nila. Kung tutuusin, ang hapunan ay halos $10,000, kung sila ay muling kumanta, ito ay magiging $100,000. Natawa pa sila na wala itong kwenta at gusto nilang ipagamot muli sila ni Patrick. Siyempre, masayang pumayag si Patrick samantala, ngumiti lang si David at hindi umimik. Naisip ni Tara na may mali. Walang kaganapan sa alinmang hotel ang magpapahintulot sa mga bisita na makakain ng libre. Kung mayroon man, bibigyan sila ng diskwento ng higit pa. Lalo na ang high-end na hotel na ganito. Paano nila sila mabibigyan ng pagkain na nagkakahalaga ng $100,000 ng libre? Mangarap ka. Gayunpaman, kinumpirma nito ang kanyang unang hinala. Siguradong isa si David sa mataas na pamamahala. Gayunpaman, dahil hindi plano ni David na sabihin sa kanila, hindi niya ito ilantad.